Pero doon po sa mga DDS, galit ho sila. Opo, Bakit nagalit? Sumagot lang naman si Pro. nagagalit po sila kasi Oo, hindi kinampihan si Pangulong Duterte sa usapin noong pong paglilipad sa kanya sa dahig. Sorry po sa mga nandito ho ngayon sa ating live chat kasi Galit po sila. hindi nila nagustuhan yung sagot. Factual ho naman lang ang sinasabi ni Professor Aris. True. Sorry Opo. po. Sorry Oo po. nga eh. Yung- Kasi dami yun nga ang nagkukumpara. Oo, marami kasi nagkukumpara dun sa nangyari kay Maduro, kay Pangulong Duterte. At maiging natanong mo. Kasi po, inihatid nga siya kasi doon Oo. At ng Philippine government. May consent. Hindi, sino bang kasama doon na naghatid? Di ba yung tauhan ng gobyerno? Yung transnational. Itong kasama dyan itong si LTO chief. Si Marcos Lacanilaw. Yun yung kanyang posisyon. Kaya nga sila pinatawag sa Senado at pinagalitan, di ba? True. Anyway, yan po iyon. Ngayon, speaking of... sandali lang. Kasi maayos yung pagkaka-explain ni Prof. Mas naintindihan eh. Oo. Yung nangyari kay Pangulong Duterte, sabi niya, legal. Oo. Dahil may consent ng Pilipinas. Oo. Yung nangyari kay Maduro ay illegal dahil hindi pinayagan ng Venezuelan government. But if I may just put it in the in the perspective na na yampong legalidad ay under question. Yan. Kasi ngayon may pending case sa Supreme Court questioning the action made by the Philippine government relevant doon po sa sinasabing arrest ng dating Pangulo. At saka again, ang legal at illegal ay subjective. Depende kung sino ang sinusuportahan mo. Opo. Kasi ang illegal ay pwede maging legal sa isang tao na may paniniwala. Iba-iba tayo ng Opo, paniniwala, di ba? opo. Oo. Kumbaga ho, parang si Donald Trump lang. O sige, Siya ayan. po ay galit sa mga diktador. Oo. Siya po ay galit, mga kapatid. Ano po, sa illegal na droga. Ayaw niya daw sa illegal na Sabi droga. niya. Oo. Opo, siya po ay galit, mga kapatid, sa mga mapang-abuso. Pero siya yun. Yun na nga. Galit siya sa bully. Pero siya mismo ay bully. Okay. Oo. O sige. Baka tayo masama sa demanda ni Donald Trump. Ay, sorry po. Kasi mahilig At saka, baka hindi na magdemanda tayo ng- makabalik na Amerika. Baka- Maghulos dili ka. Baka magdemanda ho ng nandidemanda ho ng mga media Tsaka, entities yun. hindi lang. Dito kakabahan. Kung ang sitting foreign president ay nadala sa Amerika nang walang kaabog-abog, ginamitan ng military force, sino ba naman tayo? Baka kasuhan tayo din sa New York at dalhin tayo doon. Maghunos dili ka. May makakalibre ko ng pamasahe. Yun nga. Makikita ko ang New York na hindi ko pa nakikita. Ay, hindi pa. Hindi pa eh. Hindi ba ikaw kasama ko doon? Ako ba yung kasama mo doon? Ay, naalala ko na. Yung nag 2 days lang tayo. Ginawa natin Quiapo yung New York. Oo nga, tama. Napunta tayo doon. Ano ginawa Kasi, natin doon? tumanggap lang ng award. Yun ang gusto ko sa'yo talaga. Kasama mo ko hanggang sa pagtanggap ng award mo. Emmys lang naman. Tapos pagkatas mo tanggapin yung award mo sa Emmys, umuwi na rin tayo. O naalala ko yung nag-away tayo nun eh. Kasi gusto mo na umuwi. Eh gusto ko pa magstay. Sabi ko wala akong baong tulya. Yun na nga. Anyway, asa na ba? Andiyan na ba siya? Okay, samantala mga kapatid, ibigay mo muna ang tamang oras. Ito nga pong budget na ito na kung ano man po ang tawag nila dyan, mga kapatid, tayo pong lahat ay mag-aambag-ambagan para dyan. As a matter of fact, tayo po'y uutang na naman para ponduhan po yan. Wala ho tayong magagawa dyan. Ang ating po na lamang, sabi nga ni Ginoong Diwa Gunigundo, magpatuloy po sa pagbabantay kung paano po ito gagastusin, no? Sige, so, ito ho, bago natin itong hayan itong ating pabida at ang ating pong pa-contest today, dalawa po ito na maaari nyo hong salihan and chance to win hanggang minimum po na 2,000 pesos. Salamat po muli sa ating pong mga Happy Anonymous. Thank you very much. Alright, so, ito na muna, bago natin Bago balikan ng kubeta. hindi, ito na muna, itong sa budget, mga kapatid, Opo, para lang ho natin matunghayan itong isyong ito na ngayon pa lang po pag-isipan na po natin. Kasi kung atin pong mapapansin, ito hong inaprubahan nilang budget, kaya nga po yung iba naghihinagpis. Kasi yung provision ng bawat alokasyon sa bawat distrito, pansinin po ninyo yung mga proyekto.
halos pare-pareho na naman at ang halaga pare-pareho pa din. Yan po sinasabi nung iba. Huwag mo na munang tukuyin yung UA, yung Unprogrammed Appropriations. Iba hong usapin yun. Doon na lang po mismo sa DPWH budget. Pare-pareho po na naman yung halaga. Pansinin po ninyo. Kung yan po yung multipurpose buildings, pare-pareho po yan. Oo, may 20 million, 20 million, 10 million, 10 million, pare-pareho. Iba't ibang mga lugar umano, pero pare-pareho yung project. Ganon din po sa mga ngalsada. Yes, daang milyon. Paano ka naman nagbigay ng ganong kalaking halaga? Oo, nang pare-pareho po yung halaga, iba-ibang mga lugar, hindi ba? Talagang isipin mo, opo, hindi natin may tuturing na itong budget na ito, opo, ay katiwa-tiwala. Seeing is believing. Kasi, opo, ito mga kapatid, ay noong pa man sinasabi at kinumpirma na doon sa mga nagdaang hearing. Basahin ko lang ang isang statement under oath ng isang dating district engineer. Kung paano po mga kapatid, ang kanila pong kitaan. Kasi ngayon, maaari sabihin natin, o sige, itong mga to, yung mga nasasangkot yan, kinasuhan na. Yung iba, tandaan natin, libong flood control projects ito, 10,000 po ito. Mahigit sa nagdaang pong ilang taon, hindi lang panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos, hindi panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ilan pa lang ang talagang nasuri na imbestigahan at ilan pa lang ang nakasuhan ay yung iba. Maaari bang sabihin natin na yung ibang mga may allocables, may mga inilaan na halaga sa kanila pong mga lugar o distrito, matitino ang mga nandoon? Sorry po kasi para ka nang walang tiwala. Kasi nga, paano ka ba magtitiwala sa nabulgar? Let me just get my eyeglasses. At kinukuha na nga po ni Manong Ted ang kanyang salamin para sa mga nakikinig sa radyo. Isinuot din po ang headset. Hinawakan po ang bond paper. Ilang pahina po ito. At ngayon ay babasahin na niya. Basa! Okay. Sa ilalim po ng numero 10, sa sinumpaang salaysay ni Boss Henry Alcantara. Okay? Ito po. Ang aking mga inihahayag na impormasyon ay base sa mga records at personal kong kaalaman ukol sa mga pagpopondo at implementasyon ng mga flood control projects. But basically po, si Boss Bryce naman sinasabi, DPWH projects, lahat same. Ito po. Okay. Ang sinasabi po dito, magmula po sa NEP, mula sa NEP, hanggang sa ito po'y dumaan mga kapatid sa House Bill, Senate version, and then GAA, including nga yung UA. Ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. May advance payment na ito na 5 to 15% na kalimitan pong hinihingi. Ito ho, itong isa ang may starring po ditong tao kapag ganap na ang NEP base po sa pagdinig sa Kamara de Representante. NEP pa lang, may hatagan na. Samantalang ang pondo sa BICAM ay may advance payment din na 5 to 10%. Nakalimitan pong hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM. At ang balanse ay babayaran ng buo paglabas po ng GAA. That is the modus. And then, mga kapatid, paglabas po noong sinasabi din po na ng mismong GAA na mayroong UA, pag may provision doon na maaari ng kalikutan, 30% daw po ang sinasabing hingian ng proponent. So ano ho ang ating tinutukoy dito? Ito yung modus. Maaari sabihin nila, ay dati yan. Oo, wala na yan ngayon. Wala na yung mga tao na yan Di ba? Yun ang sasabihin nila. Wala na daw yung iba. Wala na yan. Nalisa namin yan sa DPWH. Hello? Pero yung iba? Yung nang naandoon sa region na sinasabi ninyo, natatanggalin nyo, hindi nyo tinanggal nando doon pa rin. Sa mga video ho, nung nagdaang halalan, nagpapaulan ng pera yan As in, nag-aabog ng pera, nakita nyo? Doon sa lugar po kung sa tumakbo yung kanya misis. Pero naandyan pa rin. Bakit? Baka may idawit.
Well, baka may idawit kasi sakop niya yung lugar ng makapangyarihan. Hindi ba? Tamo? Yung connect. Ay, nako. Pag-usapan natin to kahit bukas. Oo. Kahit hanggang bukas, may pondo ako. Yun lang. Hindi ka maubusan ng pondo o ng topic sa administrasyon at gobyernong ito. Anyway, Oo. sige po. Sorry po pero not to spoil itong mga nasa communications po nitong palasyo. Pero sorry, opo, mahirap pong sabihin na itong pinakamalinis na budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Kasi kung baboy po ang magpapatupad niyan, baboy po at baboy pa rin yan. Aray, sabi ng mga baboy. Alright. Maghunus dili ka naman sa paggamit ng salitang baboy. Nasasaktan ng mga baboy. Yung mga totoong baboy. Masarap lechonin yan. So it's now 9:25, 6:25 in the morning. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xantone na may na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Salamat na marami. Sarap ng ating morning. Ang sarap at ang ganda. Dahil nga po sa Boss Mastery Coffee. Okay, baby girl. Today, mga kapatid ha, ang ating pong winner ay para po sa ating What's on Your Mind, ang ating leksyon kahapon mula kay Brad Jeffries Copides sa The Daily